Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito na po yung inaabangan po natin po mga kabida, ang part 3 sa pasabog po ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dito ho sa part 3 mga kabida, hindi masyadong mahaba ito kung kanya pagsasalita ho dito. Ang pinaka-gist lang po dito mga kabida, unang-una po, yung banta po ni dating House Speaker Martin Romualdez daw sa kanya, na kapag pumiyok ito kung si Zaldico, papatayin daw ito, mga kabida, At kapag umuwi daw ito sa Pilipinas, mga kabida, talagang meron daw uutusan daw, na papatayin siya doon po sa bilangguan kung sakali pong makulong po itong si Zaldico, mga kabida. Okay? Ang pinakamatindi po doon, mga kabida, yung about po kay Engineer Henry Alcantara at ng DPWH Boys. Meron po siyang binanggit na yung amount, na 24 billion pesos po, na kanila kung sinabi po, mga kabida, sa investigasyon po ng ICI ay hindi daw yun totoo. At ang totoong figure daw, mga kabida, according to Zaldico, 56 billion pesos po, mga kabida. At itong lahat, mga kabida, ay napunta daw kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Narito po ang ikatlong bahagi po ng kanyang pasabog, mga kabida. Narito si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you. Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang DPWH Boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan
ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Ayun, medyo hindi po masyado mahaba po yung kanyang video dito, mga kabida. Ito po yung panghuli po, sa kanyang 3 video na series po, mga kabida, ng kanyang explanation po patungkol doon sa budget insertions, sa kanyang involvement po sa 2025 national budget at maging dito sa flood control projects po, mga kabida. Eto, doon sa sinabi po niya na nung March 2025 daw, binalaan na raw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na I don't know kung ano yung ibig sabihin po niya ng shoot, I'll shoot you. Ito ba ay babarilin po siya, papatayin po siya, Yun yung sinabi po niya, Pero doon po sa kasunod po niyang sinabi po, mga kabida, na kapag uuwi po siya ng Pilipinas, okay, meron daw silang i-hire daw, na papatay sa kanya, gagawin po yung rub out, mga kabida, sa loob po ng bilangguan, kung sakali makulong man ito sa mga kasong isasampa po, laban sa kanya, mga kabida. Mas lalo hindi po uuwi yan dito sa Pilipinas, Mas lalong hindi po uuwi ito si Zaldico, dahil sa banta po, mga kabida, na kanya natanggap, kung totoo man po yung sinabi po niya, na binantaan po siya ni dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Malinaw po dito sa pangatlong video, na isinangkot na po niya dito si House Speaker Martin Romualdez. Okay? Doon po sa 56 billion pesos po, mga kabida, na original, na figure, mga kabida, na sinabi po ni Engineer Alcantara at ng DPWH boy sa ginagawang investigasyon po ng ICI, kasi ang nabanggit po ni Alcantara daw is 24 billion pesos lang po. Ang totoo po diyan is 56 billion pesos daw, mga kabida, At yung 56 billion pesos daw, according to Zaldico, lahat napunta daw yon Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya sa kanya apila, mga kabida, dito sa pangatlong video, okay, nananawagan po siya sa Senado na imbestigahan po ito. Kasi mas naniniwala ko siya sa Senado kaysa dito sa Ombudsman. Kasi po, ayon po sa kanya, hindi po siya naniniwala na gagawin po ni Ombudsman Boying Rimulya yung kanyang trabaho na mag-imbestiga dito sa involvement, mga kabida, ni Pangulong Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Mas pinili po niya, mas naniniwala po siya sa Senado na gagawin po nila yung kanilang trabaho. Magaling daw mag-imbestiga, mga kabida. Ito Senate, sabi po ni dating Congressman Zaldico, Okay? Ito pa po. Marami pa po siyang isisiwalat po, mga kabida, sa darating pong mga araw, patungkol sa billions of pesos po. Hindi ko alam kung ano po yung ibig sabihin po niya doon, mga kabida. Okay? Baka merong ibang mga transactions, aside po sa 2025 national budget, flood control projects, na kanya nalalaman po at gusto niyang ibunyag po, mga kabida, Sa tingin ko lang po kay dating Congressman Zaldico, parang hindi na po ito natatakot po, handa na po ito, mga kabida. Handa na po siyang isiwalat lahat, kahit pa po meron pong mangyari po sa kanyang buong buhay, Bilang panghuli po, mga kabida, humingi po siya ng paumanhin, tawad dun po sa kanyang pamilya, mga kabida. Dahil po sa mga nangyayari po, kung saan po ay nasangkot ito si Zaldico dito po sa kontrobersiya po, mga kabida, patungkol sa budget insertions, sa 2025 national budget, flood control projects, Okay? Yun yung aabangan po natin sa susunod na mga araw,
yung pagbubunyag po niya sa iba pang mga detalye, ano, sa mga nalalaman po niya ng mga transactions, okay, involving President Marcos and former House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.